nakakatawa po sa tsismis, ito, napakahilig nating nakikinig sa tsismis. Pero pag tayo na ang chinitsismis, nagagalit tayo. Kinamumuhian natin ang tsismis pag tayo na ang pinagchichismisan. Pero pag ang ibang tao ang pinag-uusapan at pinagchichismisan, napakahilig nating nakikinig, napakahilig nating nakikisali. May pakinabang ba tayo sa tsismis? Mabuti ba ang tsismis? Kung hindi natin maaalis ang tsismis, ano ang gagawin natin pag dumarating ang tsismis sa ating buhay? Ang ating kwento ngayon sa Ebanghelyo ay tungkol sa tsismis ng isang katiwala ng mayaman. Narinig daw ng mayaman, chinismis ang kanyang katiwala. May kwento tungkol sa kanyang katiwala na niloloko siya ng kanyang katiwala. Pero tingnan niyo po kung ano ang ginawa ng mayaman dito sa balita o chismis na kanyang narinig. 3 bagay. At itong 3 bagay na ito ay sana isabuhay din natin pag tayo ay madalas nakakarinig din ng chismis. Una, makinig ka sa chismis, pero huwag kang agad maniniwala. Listen, but do not immediately believe it. Hindi naman natin maiiwasan ang mga chismis. Napakarami ng ating naririnig na kwento sa baryo, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, showbiz, balita, politika, etc. Pero hindi lahat ng nakakarating sa iyo ay dapat agad mong paniwalaan. Ito ang ginawa ng mayaman. Narinig niya, nakarating sa kanya, pero hindi niya agad pinaniwalaan. Dahil kung agad siyang naniwala do sa chismis, edi agad niyang pinaalis itong kanyang katiwala. Anong sabi ng mayaman? Narinig ko na niloloko mo daw ako. Pero hindi niya agad pinaalis itong katiwala. He listened, but he did not immediately believe. Hindi naman ibig sabihin na nakita natin sa balita, sa Facebook, YouTube, TikTok, agad na nating paniniwalaan. Tanggapin mo, pero kailangan ka din maging mapanuri. Accept, but do not immediately believe. Pangalawa, kailangan din maghanap ka ng ebidensya. Sabi ng mayaman, give me a personal account. Personal, primary source, nanggaling mismo sa tao. Hindi nanggaling dun sa kapitbahay nyo. Hindi nanggaling dun sa katrabaho niya. Hindi nanggaling sa kamag-anak niya. Siya mismo. Nakita nyo ba? Narinig mo ba mismo sa kanya? Kailangan mismo doon sa tao. Kasi very unfair kung hindi manggagaling mismo sa tao. Hindi makatarungan kasi hindi mo naman alam yung buong kwento. Amen? Kami po mga pare, madalas biktima ng ganyan. Pag nakita nila na meron kaming hawak na bata, pinagchichismisan kami, anak ni Father yun. Pag nakita ng ibang tao na very close kami sa isang babae o parokyanos, sasabihin, may relasyon sila. Girlfriend ni Father yan. Pero hindi naman natin alam yung buong kwento. Sino yung bata na hawak ng pare? Pamangkin niya. Bakit ka-close niya yung babaeng yon? Dahil seminarista pa lang si Father, kaibigan na niya. Ayun pala naiinggit. Gusto makipag-close sa pare. Kung gusto mo makipag-close, edi makipag-close ka. Lumapit ka. Bakit kailangan mo pang chismisan? So kung may naririnig tayo tungkol sa ibang tao at kung talagang concerned tayo
may malasakit tayo, mahal natin yung tao, anong gagawin mo? Pupuntahan mo, lalapitan mo, kakausapin mo yung taong yun. May nirinig ako, totoo ba? Anong nangyari? Di po ba mas maganda yon? Alamin mo galing dun sa tao. Huwag mong lalapitan yung tatay niya, nanay niya, kapatid niya. Kahit nakamag-anak nila, iba pa rin yung tao. Kahit nasama-sama sila dun sa compound o dun sa bahay, wala naman sila dun sa katawan niya, wala naman sila dun sa sitwasyon niya, wala naman sila dun sa isip niya, sa puso niya, sa kaluluwa niya. Siya lang ang nakakaalam ng kwento, siya lang ang makakapagsalita sa anong nangyari. Puntahan mo, lapitan mo. Ask for a personal account. Pangatlo, at kahuli-hulian, kung may nalaman kang masama tungkol sa isang tao, piliin mo pa rin tignan yung mabuti na kanyang ginagawa. We may receive bad news or gossip regarding persons. But at the end, please choose to focus on the goodness of the person. Mas bigyan mo ng pansin yung kanyang kabutihan. Kamukha po ng ginawa nitong mayaman. Nalaman nga niya na merong ginagawang hokus-pokus itong kanyang katiwala. Pero nung nakita niyang siya'y namamaraan para hindi siya maging mahirap, he still tried to focus on his being smart, on his being wise. Yung mabuti. Totoo, nakapagwaldas siya ng pera, pero meron pa ring mabuting kakayahan ang taong ito. Kung nga po tayo, di ba? Ayaw natin na pinag-uusapan tayo ng ibang tao, lalong-lalo na yung bulok natin. Ayaw nating inuungkat yung masamang nakalipas o mga pagkakamali natin. Gusto niyo po ba yon? Sino ba nag-i-enjoy nun? Wala. Bakit pilit mong inuungkat, hinuhukay, pinapakita at kinakalat yung masamang nagawa ng ibang tao? Kung ikaw ayaw mong nalalaman ng ibang tao yung iyong kasalanan, sino ka ba para magkalat ng masamang istorya tungkol sa ibang tao? Kung tayo gusto natin na nalalaman yung mabuti na ating nagawa, yung mabuting ugali natin, bakit hindi natin gawin yun sa ibang tao? Imbis na tayo ay naninira. Napakakonti lang ng ating panahon, oras dito sa mundo. Pagkatapos uubusin lang natin sa chismis, uubusin lang po natin sa masamang balita, sa kasiraan ng ibang tao. Ang tanong, nakakatulong po ba ito sa ating buhay? Na nalaman natin yung kasiraan ng iba, yung chismis tungkol sa iba. Kung hindi rin makakabuti sa iyo, kung hindi rin makakapagbanal sa iyo, iwan mo, pabayaan mo. Huwag mong paniwalaan. Pansinin mo, bigyan mo ng panahon, yung mabuting istorya at nagawa ng ibang tao. Kasi ito yung makakabuti sa iyo. Ito yung makakatulong para ikaw din maging banal.